This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. PNP, gibarugan nga sa KOJC compound na aresto si Pastor Kibuloy. Mga pulis nga nagbantay sa KOJC compound nanguli na. Kapin piso nga rollback sa presyo sa petrolyo, ipatuman ugma. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Misurrender na sa otoridad si Pastor Apollo Kibuloy ug upat ka co-accused sulod sa KOJC compound sa Davao City kagahapon. Mga pulis sulod ug gawa sa maong compound, gi-pull out na sab. Adi ang report ni Jandy Esteban. Human gikustudiya sa otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kagahapon adlong Domingo. Nang hawa na ang nakadeploy nga kapin 2,000 pulis. Lakip sila sa mga nagbantay sa KOJC compound sa Davao City sukan niadtong August 24. Aron sa pagsilbi sa warrant of arrest batok ang Pastor Kibuloy ug laing upat pa nga akusado para sa kasong human trafficking, child ug sexual abuse. Kalmado ug hilom na ang sitwasyon sa sulod ug gawas sa KOJC compound. Nagpahigayon sabog Thanksgiving prayer ang mga miyembro sa KOJC. Sumala kang PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ana-ana sa ilang kustudiya sila Pastor Kibuloy ug laing co-accused nga sila Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada ug Sylvia Simanyes. Mitahan matud pa sila human mihatag og 24 oras nga ultimatum nga resulta sa nahitabong negosasyon 1:30 sa hapon. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. Sumala ni Fajardo, gidala si Kibuloy gikan sa Davao City sakay sa C-130 alas 6:30 sa gabi. Alas 8 sa gabi na dihang mitugpa kini sa Villamor Air Base o gidiretso sa custodial facility sa PNP. Pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang Police Brigadier General Nicolas Torre III, Direktor sa Police Regional Office 11, wala pa siya'y ideya kung asa mi-surrender si Pastor Kibuloy. I really don't know the details. Pakitanong nyo na lang si SILG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Andam ko si Torre nga atubangon ang mga kaso batok niya sa KOJC. Okay lang, sagutin natin as they come. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ang kadaot kadala sa operasyon sa PNP sa KOJC compound ug sa mga miyembro sa KOJC maoy nagtukmod matud pa kang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ug co-accused nga mo surrender sa otoridad. Atong sano ng detalye nini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara gibutyag sab sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga sa bukirong bahin matud pa sa Davao City nagtago si Pastor Apollo si Kibuloy samtang ang kapulisan nagapangita kaniya sa sulod sa KOJC compound. Sa pahayag sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion sa iyang social media account, nakahukom si Pastor Apollo Kibuloy nga mo-surrender sa PNP AFP tungod dili na gusto ni Kibuloy nga magpadayon ang lawless violence sa KOJC compound.
Dili sab niya makaya nga makitang mulungtad pa og daghang mga adlaw ang kalisod nga nasinati sa iyang mga ginsakpan. Naghulat lang matud pa si Pastor Kibuloy sa positibong resulta sa legal remedies nga gi-avail sa iyang mga abogado. Busa, wala siya nagpakita. Apan tungod kay ang warrant of arrest ang nahimong lisensya matud pa, aron ang KOJC compound ang mahimong kampo na sa mga pulis. Lakip ang pagpanamastamas matud pa sa sagradong KOJC Cathedral. Nahimong mining pit ang JMC School og nahimong biktima matud pa sa pagpangabuso ang iyang followers. Gani, usa ang namatay og daghan ang nasamdan. Dunay mga gipang dakop o gipang kumpiska ang mga sakyanan. Kini matud pa ang nagpadugmok sa kasing-kasing ni Pastor Kibuloy. Sa karon, ana sa PNP Custodial Facility sa Kampo Krames sa Kauluhan si Pastor Kibuloy ug laing upat pa ka mga akusado. Sa interview sa DZBB kay Attorney Israelito Torion, gibarugan niya nga wala sila nadawat nga sama sa giingon sa PNP nga 24 oras nga ultimatum ang ilang gihatag kay Kibuloy aron nga mo surrender. Wala kaming natanggap na ultimatum po. Yan po ang version nila. Yung natanggap namin, may isang high police officer na nag-text sa akin morning noong September 7 after ng Senate hearing. High police officer ito, sabi sa akin, gloves off na tayo, attorney. Giklaro sab ni Attorney Torion, wala na si Kibuloy sa compound, dihang nagpangita kaniya ang kapulisan. Apa ni balik, aron tagbuon ang KOJC leaders, o dito na sab nakahukom nga mo surrender. Around after September 7 ata nung yan po ang information na na sabi sa akin ni Pastor. Dugang ni Torion nga kada adlaw ginasulod sa kapulisan ang tanang building sulod sa compound. Sukwahi kini sa gibutyag sa PNP nga dunay usa ka building nga ila na untang sudlon Domingo sa hapon nga sukad wala pa nila nasulod. Apan asa bagayod kaha nagtago-tago si Kibuloy. He told me na sa bundok ng Davao City. I was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Usa ka adlaw human ang pagbiya sa libuan ka mga pulis gikan sa KOJC compound. Kalmado ug hilom na ang KOJC compound. Ang kanhi gates nga bantay sarado sa mga pulis. Karon nakasara na nga gate. Diin nabalik na ang kontrol sa mga taga KOJC. Kaganihang buntag, nagtinabangay sa pagpanghinlo ang mga sakop sa KOJC sa sulod ug gawas sa ilang compound. Labi na kadtong mga lugar nga gitambayan sa mga pulis. Wala na mihatag og pahayag at tubangan sa kamera ang mga miyembro. Apan sumala nila, malipayon sila nga wala na ang mga pulis sa ilang compound. Sarado na sila ang bersyon ang PNP kung asa matud pa nagtago si Pastor Apollo Kibuloy. Samtang sa karon napabiling kalmado ang sitwasyon din sa KOJC. Wala natin nakita ang mga pulis sulod o gawa sa KOJC compound. Ingon man ang mga miyembro na napud sa sulod o kining mga kagamitan sa PNP no natin nakita nga tent, duha ka tent diri sa gawas sa KOJC. Ingon man kining mga portalets kay gamit nga wala pa nakuha. Hinuon sa karon kontrolado na ang kining taga KOJC na ang nagmando sa ilahang mga entrada sa KOJC compound. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Cagayan de Oro City Health Office giklaro nga wala pa nakasulod ang monkeypox sa syudad. Apan CHO nanawagan nga dili gihapon magkumpiyansa sanglit makatakod ang maong sakit. Ani ang report? Giklaro karon sa Cagayan de Oro City Health Office nga negatibo pa sa makatakod nga monkeypox ang syudad. Base sa ilang ulahing monitoring, sumala sa CHO, sukad nagpositibo sa Mpox ang usa ka kaso sa kauluhan. Mas ipahugtan nila ang monitoring nga ginahimo ngadto sa barangay level. Aktibo matud pa karon ang ilang barangay health centers aron sa pagsuta sa mga individual nga gibati og mga simptomas sa maong sakit. Nag-unang sintomas diini ang hilanat, skin rash o mucosal lesions, muscle ache o pagkaluya sa lawas. Ang pag-manage, no, especially kung wala man lang kay comorbidities, hindi na nakasabalay, mag-isolate lang ka. 21 days, taas-taas di siya kay ang imong pagka-infectious, kanang pwede ka manakod. Taman kung hangtod sa naapag-utilization, kaya nakilisyon manakod pagkayo. Dugang sa CHO nga ang usa ka individual matakdan sa Mpox
pinaagi sa close contact sa positibo niini. Hinoon, giklaro ni Dilia nga dili susama kataas ang transmission rate sa Mpox kung itandi sa COVID-19. Apan dili gyapon angayang magkumpiyansa usa sa mga epektibong paagi aron dili mataptan sa mong sakit ang kanunay nga paghugas sa kamot nga adunay sabon. Viral man siya, so wala siya tambal. Ang ato lang ani supportive, kung maghilana, tagaan og paracetamol, and then kung unsa ba iyang lesyon. Ug na nay secondary bacterial no nga primero viral naman to nakadugan kung ana samad na gyud siya na muna na pwede sa tamuhatag antibiotic. Panawagan sab sa CHO ngadto sa mga kagay-anon nga ugaling makasinati og mga early symptoms sa mong sakit, gilayong magpakonsulta sa mga health center duol sa inyong barangay. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Gibarugan sa Department of Interior and Local Government ug Philippine National Police nga anaalang sa usa ka building sulod sa Kingdom of Jesus Christ compound nagtago si Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat ka co-accused ug dili gikan sa gawas sukwahi sa una na nga gipahayag sa KOJC Legal Counsel. Ani ang report ni Argel Relator. Nakatabon ang tibuok na wong ug ulo dihang gipresenta sa media si Pastor Apollo Kibuloy sa kauluhan. Nakakalo og nakasuot sab og face mask ang mga co-accused nga sila si Jacqueline Roy, Crisante Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Semanes. Unang higayon kini nga nakita si Pastor Kibuloy dihang gisugdan sa otoridad ang pagpangita kaniya subay sa gipagula nga warrants of arrest sa mga kasong child abuse ug human trafficking. Gipakita sab ang detention facility ni Kibuloy. Gilimod sa DILG ang bersyon sa KOJC Legal Counsel nga gikan sa gawas sa KOJC compound si Pastor Kibuloy. Galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Nasa loob ka na, papasok ka pa ulit. Dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Gibutyag ni Brigadier General Nicolas Torre III nga sa Bible School sulod sa KOJC compound matud pa nagtago si Kibuloy. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School. Ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. Diyang nakita na matud pa sa KOJC ang kadaghana sa mga pulis ni adtong Sabado pa lang sulod sa KOJC compound, labi na sa College of Ministry alang sa ikasang final assault sa PNP. Didto na matud pa nagpadala og feelers para mag-surrender si Kibuloy. Busa makadagang higayon nga na-hold ang assault hangtod sa nipatimaw si Kibuloy. Naahuli siya doon mismo sa loob. Pinasok siya roon at nung palabas sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Eh, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. Sabi ni Nick Checa, we will put a pressure on them, give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang that's the last term that na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na sabi ko. Subayon sa batod pa sa DILG ang mga giingong dunay kasayuran kung asa nagtago si Kibuloy. Din pasakaan nila og kasong obstruction of justice. Nakatakdang ikumit na sa korte ang mga akusado. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Usa si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa nahimong tulay sa pagsurrender ni Pastor Apollo Kibuloy kagahapon. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Agosto 30 dihang nagpatabang ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy nga si Attorney Israelito Torion kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib.
Aron istoryahon ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF alang sa pag-surrender sa pastor. Sumala ni Governor Hubahib, una naging istorya si Atty. Torion ug ang mga representante sa Board of Directors sa KOJC kang 60th Infantry Battalion Philippine Army Commander Lieutenant Colonel Christian Cabading. Buot matud pa sa pastor nga sa ISAF mo surrender aron masiguro ang iyang kaluwasan. Maayo na matud pa ang negosasyon sukad Biyernes ug niadtong Sabado nakahukom si pastor nga mutahan na kuyog ang laing upat pa nga akusado. Personal matud pa ang negosasyon sa balay mismo sa gobernador sa Davao City. Sana nagpasilitate po tayo na mag-uusap po sila at alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAF. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong dalawang grupo. Gisiguro daw sa Board of Directors ang kaluwasan sa pastor una misagpot sa hingpit kapagtahan. Ang napag-usapan na maghintay ang ISAF sa final decision ng Board of Directors at ni Atty. Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Wala daw kay balo si Hubahib ug wala pa ginasulti sa otoridad kung asa gisundo si pastor o kung asa kinigikan. Pag nandoon na sa kamay ng mga ISAF ng Philippine Army ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan. Si Governor Hubahib dunay koreksyon o mga kaila sa Philippine Army, labi na nga daghang NPA leaders sa SAB ang mitahan kaniya. Siguro nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negotiation na kumbaga honest to goodness tayo na makipag-usap hanggang sa may deliver natin yung pinag-usapan. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pipila ka parte sa Barangay Matina Crossing ug Matina Aplaya, Davao City gibaha resulta sa kusog nga ulan kagabi. Tungod sa pagbunog sa ulan Domingo sa gabi, gilayong gibaha ang parte sa Barangay Matina Crossing, Davao City. Dili na makita ang dalan sa MacArthur Highway tungod daw dagat na kini sa kataas sa tubig baha. Hinay-hinay sa pagpadagan ng mga sakyanan tungod gilunupan ang dalan. Sumala sa barangay, maayo na lang kay dili sa bukid nagikan ang baha. Nagpahigayon sab og preemptive evacuation sa Barangay Matina Aplaya, diin ara sa 15 ka pamilya ang gipabakwit. Nakauli rasab sila dayon diyang nihubas ang baha. 7 ka mga tricycle kun bao-bao ang nadaro sa usa ka pick-up truck sulod sa compound sa airport sa Pagadian City. Nakurat ang 7 ka mga driver sa tricycle kun bao-bao dihang kalit silang gipangbanggaan sa usa ka pick-up truck samtang nakaparada sulod sa airport sa Pagadian City niadtong Biyernes sa buntag. Base sa investigasyon sa kapulisan, pagawas na ang pick-up dihang paatras kini ug kalit kunong misutoy pagdagan nga punteriya sa mga nakaparada nga tricycle nga maayong pagkadanyos. May na lang wala kini mga pasahero ug ang mga driver na kay agom og pangos sa kalawasan human abtik nga nakaambak kini sa ilang mga tricycle. Wala na ginganlan sa kapulisan ang driver sa pick-up ug aduna sab sila'y kasabutan sa mga tricycle driver. Divine Mercy Shrine sa El Salvador City, Misamis Oriental ang gidagsa sa mga deboto gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao atol sa kapistahan ni Mama Mary. Tibok adlaw nga nag-abot-abot ang mga deboto sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City atol sa kapistahan sa Blessed Virgin Mary adlawng Domingo. Usa ka prosesyon palibot sa shrine sayo sa buntag ang gipahigayon nga gisundan kini sa usa ka santos nga misa sa prayer ground nga gipangunahan ni Marian Priest Father Waleriano Pozniak
ang Shrine Rector. Nagpasalamat sa mga tigdumala sa Divine Mercy Shrine sa tanang deboto nga midagsa sa mong kapistahan sa Blessed Virgin Mary. Gibutyag sa simbahan nga abli gyapon ang shrine alang sa mga buot mo bisita alas 6 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex, uy, pipila ka adlaw nga wala makita sa publiko, human kuno magkasakit. May katagsab nga nasuspenso kini, butang nga gipanghimakak sa iyang kampo. Adlawng Lunes, September 9, nakabalik na sa pagpanarbaho si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy og nakita kini sa flag racing sa Barangay Indahag. Kini ang unang public appearance sa mayor, human giingong nagkasakit. Gani sa maong mga adlaw, nahimong OIC Mayor si Vice Mayor Bebot Rodriguez. Hinungdan nga nanggawas ang istorya sa social media nga na-admit kuno ang mayor og dili maayo ang kahimtang. May katagsab nga nasuspenso ang mayor. Butang nga gipanghimakak sa kampo sa mayor, nagkasakit lamang kini og maayo na ang kahimtang. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Human ang taas presyo sa biaging semana, lauman ang big-time rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha. Base sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, lauman ang kapin piso nga rollback sa mga produktong petrolyo. Moubos og 1 peso and 10 centavos ang presyo sa diesel, samtang hangtod 1 peso and 30 centavos ang iubos sa matag litro sa gasolina. Sigon sa DOE OIMB, kini tungod sa pag-ubos sa demand sa China ug sa Estados Unidos ug ang planong pagsaka sa output sa OPEC Plus ug ang recovery sa Libyan oil production. Sagad nga ginapatuman ang paglihok sa presyo sa petrolyo matag adlawng Martes. Congratulations sa grand winner sa atong kapuso Cash Siyahan Panalo promo sa Cagayan de Oro City. Congratulations nila Marites Flores, Catrice Ann Marie Zambas, Antoinette Grazel Jane Obsioma, Anita Cuadrasal ug Cheryl Peralta. Kamo ang lucky winners of 10,000 pesos alang sa grand winner sa kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Mao kini ang nagkumpleto sa atong kapuso Cash Siyahan promo og mamahimong iscan ang QR code nga makita sa inyong screen aron makita ang complete list sa winners gikan July 6 hangtod August 16. Daghang salamat sa inyong paghulog sa inyong mga entries. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisitay ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete announcements. Gipaluka pa sa NCAA Season 99 defending champions nga San Beda Red Lions ang Season 100 host school nga LPU Pirates sa score nga 79-63. Binaugsab ang Binil Blazers kontra sa Mapua Cardinals sa Game 2 sa score nga 78-65. Win number 1 sub sa San Sebastian Stags versus Letra Knights 91-84. Karong NCAA Season 100, nagtuo si GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon nga subling mupatigbabaw ang pagkapursigido ug katakos sa student-athletes. The resilience and perseverance are marks of the true spirit that shaped the human being. The pillars of strength that define NCAA, the first athletic league of our country, established in 1924. Usa ka sakyanan ang Ugdaw human kini nasunog sa Panakan, Davao City. Ugdaw kining usa ka pribadong sakyanan sa CP Garcia Highway sa Panakan, Davao City adlawng Domingo, banda alas 12 sa udto. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Davao City Police Office, kalit lang nasunog ang maong sakyanan samtang giparada kini sa driver. Base sa investigasyon sa otoridad, electrical ignition due to arcing ang hinungdan sa maong sunog. Hinuon walay natalang samdan sa maong panghitabo. Gilugwayan pa ang temporaryong pagsarado sa Mainit Masara Road sa Maco, Davao de Oro hangtod Setyembre 13. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, saradaan among dalan gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Kini gumikan sa nagpalayong mitigation measures tungod sa risgo sa pagdahili sa yuta. Hinuon panahon sa adlaw, ablihan ang maong dalan.
Apan giabisuhan ang mga motorista nga sundon ang mga mandato sa ground safety traffic officers. Gihangyo usab ang pagsabot sa mga motorista nga maapektuhan sa maong lakang sa LGU tungod alang lang sab kini sa seguridad sa katawhan. Usa ka babae magtutudlo ang arestado sa bypass operation sa PDEA 9 sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sikop ang 59 anyos nga sospek nga itago nato sa pangalang alias Maria. Usa ka magtutudlo sa gikasang bypass operation sa PDEA 9 sa Purok Masigla, Barangay Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 7 sa gabi ini atong Biyernes. Nakuha matud pa sa posisyon sa sospek ang tulo ka pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 1 million pesos. Usa matud pa ka high-valued individual ang sospek ug dugay na kining ginapanid-an sa PDEA. Ginaimbestigahan pa kung parokyano basab niini ang iyang mga estudyante. Pasakaan na og tukmang kaso ang sospek. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.